Inutil ang anak ko. Walang kwenta. Iyan ang sinabi ng ama ng ating bida nang una niyang masilayan ang bagong silang na si Devon. Ganyan kung paano nagsimula ang malalim na buhay ng ating bida. Si Devon ay hindi tulad sa pinsan niya na si Kajin. Si Kajin ay isang bata na binigyan ng Diyos ng sword blessing. Ipinanganak si Devon na walang mahusay na katangian o talento para pa siyang sinumpa dahil pinakaitan pa siya ng Diyos ng kanang kamay. Kaya lubos ang kabiguan ng kanyang sariling ina at ama sa anak. At ang kanyang siraulo na ina, imbis na awitan ng hell, ay pinagdadasal pa ang kanyang mabilis na kamatayan tuwing gabi. Gayunpaman, nais ng sanggol na mabuhay at hindi mamatay kasi noong nasa sinapupunan pa lang siya. Parati niyang naririnig ang dasal ng kanyang mga magulang na siya lamang ang natitirang pag-asa ng kanilang pamilya at dapat hindi niya hahayaan ang sinuman na tumalo sa kanya, lalo na ang kanyang pinsan. Dayunin ng ama niya na balang araw ay matalo niya ang pinagpala niyang pinsan na si Kajin. Sa asawiyang palad, nagbago ang lahat ng pinanganak si Devon na may isang braso lang at hindi pinagpala ng mga Diyos. Kaya imbis na maging pag-asa, ay naging malaking kahihiyan siya sa kanyang mga magulang. Samantala, habang natututo pa lang ang bida natin, ang batang si Kajin ay magilas at bibong-bibo na naglalaro kasama ang mga maid. Tuwang-tuwa sila sa bata kasi ito'y makisig at pogi. Samantala, ang nanay ng bida natin ay sumisilip sa kanyang pamangkin at nangdadala iti sa galit. Dahil hindi tulad sa anak niya, nagsimula na si Kajin sa paglalakad. Habang ang kanyang anak ay hindi pa makatayo, ay nagtatambling na si Kajin. Nang matutunan na ng bida natin paano tumayo at maglakad, marunong na si Kajin humawak ng espada. Nang natuto na ang bida nating paano humawak ng espada, magaling na sa pagkontrol ng mana at fencing si Kajin. Sobrang galing ni Kajin, kaya hindi masikmura ng ina ng ating bida na hindi niya naging anak si Kajin. Sana siya na lang daw ang naging nanay ni Kajin. Kaya lubusan ang pagkainggit ng bida natin kay Kajin. Lalong-lalo nung naging alalay siya nito. Akala ng ating bida na pinadala siya ng tatay niya para matuto habang tumutulong. Pero ang katotohanan ay ibinenta pala siya ng kanyang sariling ama sa halagang 300,000 na laden. Makikita natin ang ating bida. Si Devon ay malaki na. Pero makikita natin na siya ay hubad at puno ng mga sugat at pawang duguan. Siya ay nakatali sa isang puno habang pinagtatawanan siya ng kanyang pinsan na si Kajin. Ang tingin ni Kajin sa kanya ay parang laruan dahil ang tingin niya sa kanya ay walang kwenta at walang silbi na tao. Gamit ang latiko, nagpalabas ng galit at sama ng loob si Kajin kay Devon. Sa umpisa pa lamang, sobrang bad trip na ni Kajin tuwing makikita ang disabled na si Devon, tingin ito sa kanya parang hayop. Ngayon, naging libangan na ni Kajin na pagtripan si Devon at makita ang pagdurusa nito. Pero hindi sumusuko si Devon sa sakit. Kailangan niyang pigilan ang luha niya, kahit mahirap tanggapin na ang kanilang angkan ay hinahayaan siyang ma-child abuse. Ang natitirang matino at marangal sa kanila, ang tiyuhin niya, ay matagal nang lumisan at hindi bumalik sa angkan nila. Kaya walang nagdidisiplina kay Kajin. At dahil walang sinuman doon na maaaring makontrol si Kajin, lumaki siya ng isang sadista at siraulo sa kabila ng katotohanan na madali siyang mananalo sa anumang sparring. Ang kanyang mahusay na talento at sword blessing ay parang naging alak na lumasing sa kanya at sumira ng kanyang katinuan. Na kahit na sumuko ang mga nakakasparring niya, walang awang pinaghahampas niya pa rin ang lahat ng mga natalo niya. Hindi nagtagal, ang naging kalaban niya sa sparring ay naging si Devon. Dahil na sobrang inggit siya sa lakas at talento ni Kajin, nadhamak siya na hamunin ito para ma-prove sa sarili niya na pwede niyang higitan ang henyo sa tibay lang at lakas ng loob. Pero ang marahas na katotohanan ay hindi pa siya sing lakas ni Kajin, kaya pinalipad siya sa unang sabupaan. At parang butiki siyang sumalpok na duguan sa pader. Kahit naduguan si Devon, nanggagalaiti sa galit si Kajin dahil nakita niya yung maangas na mukha ng handicap niyang pinsan. Talunan na nga, nangangahas pang tingnan siya. Sobrang na bad trip si Kajin. Kaya tulad ng nakagawian niya, pinagtapak-tapakan at tinorture niya ulit ang kanyang pinsan. Ininsulto pa at hinamon ni Kajin si Devon. Imposible daw na malampasan niya si Kajin, kahit mamatay daw siya sa kapapraktis. Walang kwenta ang sipad at tiyaga kumpara sa talento. Gayunpaman, tulad rin ng dati, hindi marunong sumuko si Devon. Kahit ilang beses siyang bubugin at tapak-tapakan, ay sisikap pa rin siya at magtiyatyaga sa pag-training hanggang malampasan niya ang talento ni Kajin. Balang araw, matatalo niya rin si Kajin at mapapatunayan ito. Dumaan ng mga araw at nakikita nating nagsisikap si Devon, habang si Kajin naman ay nagbuhay tambay, na hindi na nagte-training, na puro alak, babae at shabu ang palaging tinitira araw-araw. Kitang-kita na lasing sa kapangyarihan si Kajin, kasi kahit ganito yung lifestyle niya, ay madali niya pa ring natatalo ang mga nakakalaban niya. Kahit siguro maging mas mataba pa siya sa baboy ay kaya niyang talunin sinuman. Ganyan kalakas yung sword blessing niya. Gayunpaman kahit hindi matalo-talo ni Devon si Kajin at lagi siyang bugbog sarado at muntikan ng mamatay, nagsisipag at nagtiyatiyaga pa rin siyang lumakas at humusay sa pakikipaglaban. Kaya unti-unti niyang nalampasan ang kanyang limitasyon nang hindi niya namamalayan. Pagkatapos ng maraming taon ay nagkita muli si Devon at Kajin sa isang labanan sa Coliseum. Ang dalawang magpinsan ay nakipaglaban muli. Pinalipad ulit ni Kajin ang bida natin, ngunit hindi na ito tulad ng dati. Pinakita ni Devon ang lahat ng ninjutsu at superpowers na natutunan niya at pinutol ang arena sa kalahati. Dahil sa usok, hindi makita ni Kajin ang nangyari. Yun pala, tumalon si Devon na parang stinger missile
at inatake si Kajin mula sa himpapawid. Pero nakapalad pa si Kajin at binilak ang sword slash ni Devon. Subalit sobrang lakas ng paghataw ni Devon at nagdulot ito ng pagsabo. Hindi makapaniwala ang lahat sa nakita nang mapaluhod at matalo ni Devon si Kajin. Pagkatapos ng 20 beses na pagkatalo ng ating bida kay Kajin, ay nanalo na rin siya. Ilang beses man siyang inapak-apakan, pinagmukhang tanga at ininsulto dahil ayaw niyang sumuko. Ngayon ay napatunayan niya na tama siya. Ang mga naroroon sa Coliseum ay namangha. Tinalo ng handicap na si Devon ang sword blessing ni Kajin. Nagawa niyang talunin ang walang katalo-talo na si Kajin. Pinangaralan ni Devon si Kajin. Pinamukha sa kanya ang maling akala na lagi siyang magiging pinakamalakas dahil sa talento at blessing niya. Gayunpaman, si Kajin ay sore loser dahil nga wala itong natutunan tungkol sa buhay. Hindi siya marunong tumanggap ng kanyang kamalian, at lalong-lalo na hindi siya nagpapahalaga sa payo ng iba. Kaya nang tumalikod si Devon para lumabas ng stage dahil tapos na ang laban, ay biglang sinunggaban ito ni Kajin at sinaksak sa likuran. Nannilisik ang mga mata ni Kajin, tuwang-tuwa. Ngunit hindi masyadong nagulat si Devon. Ang kanyang kapatid ay nanatiling hudas hanggang sa huli. Kitang-kita ang ligaya ni Kajin na kahit kasuklam-suklam ang ginawa niya, ay natutuwa pa rin siya dahil nakaganti siya kay Devon. Subalit, taliwas sa inaasahan ni Kajin. Tinawanan lang ito ni Devon at sinabihang gago ka pa rin hanggang sa huli. Nabigla ang lahat ng sumubaybay at nanood ng laban. Nakita nila ang totoong kahayupan ni Kajin. Akala ni Devon na katapusan niya na ito dahil may kapangyarihan ang espada ni Kajin na ipawalang bisa lahat ng magic. Ito ay ginagamit ng angkan nila pumatay ng mga demonyo, kaya napakamakapangyarihan ito. Kaya kahit anong klaseng ninjutsu na gawin ni Devon ay hindi siya makakataka sa saksak nito. Kaya ang tanging pag-asa niya lang ay kung matulungan siya ng isang saintess. Pero malayo yung mangyari dahil nga bihira lang lumabas to. Nagising si Devon sa bilangguan. Napatanong siya kung bakit buhay pa siya at nag-akalang nasa impyerno na siya dahil may mukhang demonyo na berdugo sa harap niya. Yun pala, ito ay warden ng bilangguan. Sinagot nito ang tanong ni Devon. Nasa kabutihang palad, mayroon ngang saintess doon. At nabuhay siya, ngunit tinaraidor ulit siya ni Kajin, ipinaaresto, at ginawa ng chismis na nabuhay daw si Devon dahil binenta niya ang kaluluwa niya kay Satanas. Nakuha na rin daw nila ang salaysay ng mga magulang ni Devon na umaaming nakipag-areglo ang anak nila sa demonyo. Nagsakripsyo daw siya ng daan-daang mga bata para magkaroon ng kapangyarihan na patumbahin si Kajin. Dahil dito ay tinorture at pinakulong ng habang buhay si Devon. Natuklasan rin ni Devon na pinutol ang mga ugat niya sa kamay at paa para hindi siya makapalad. Pati yung mana niya na ginagamit niya pang ninjutsu ay selyado. Isang araw binisita ni Kajin si Devon para pagtawanan at magyabang. Tinabunan ang kanyang mga mata pero sigurado siya ang taong may pakanan nito ay si Kajin na nasa harapan niya. Dahil day kay Devon, naging sword emperor daw si Kajin. Nasa huli, binigay nga talaga sa kanya ang Diyos ang lahat. Na kahit anong sikap o tiyaga na ginawa ni Devon, ito ay walang kwenta dahil mabubulok siya sa bilangguan. Pagkatapos pagtripan at pagtawanan ni Kajin, ay pinabayaan na ng lubusan si Devon. Ilang araw ang lumipas, at habang nagdedeliryo sa sobrang gutom ay napaisip si Devon. Patindihan hinanakit niya at hindi na iwasang sisihin ang sariling kapansanan kung bakit naging ganito ang kinahihinatnan niya. Kung hindi lang sana siya pinanganak na isa lang ang kamay, siguro naging mas mabuti ang kanyang buhay. Siguro mas masaya ang kanyang mga magulang dahil matutupad niya ang pangarap nila para sa kanya. Kung ganoon, siguro masaya silang magkapamilya ngayon. Ayaw talaga ni Devon na mamatay ng ganito na lang. Para walang naging saysay ang buhay niya. Hanggang sa huling hininga niya, pinapanalangin niyang siya ay mabuhay. Nang mawalan ng malay, at dumilim na ang kanyang paningin, ay may nakita siyang liwanag, at na-realize niya na hindi pa pala ito yung katapusan niya. At dito nagtatapos ang kwento natin para sa unang chapter ng Standard of Reincarnation. Abangan ang susunod na kabanata. Shout out pala kila The Idol 5503, Hazel Jim 9163, Jerin Twin Ceballos 9719, Bren 2315, Derek Buenasu 8sar, Jerry Chukakdat 2731, Jessa Abapo 3790, King Plays 1597, at Almoneda Nathaniel 8 Mail. Maraming salamat sa pagsubaybay. Comment lang po kayo kung gusto nyo na shoutout.